Ang Grand Auction Hall ay abalang-abala. Nakaupo si Marco de la Cruz sa harap, may aroganteng ngiti sa kanyang mukha. Sigurado siyang mananalo sa bid. Biglang pumasok si Elena Reyes, matalim ang tingin. Nagulat ang lahat sa kanyang presensya. Sa huling bid ni Marco, kalmadong nagbid si Elena ng mas mataas. Sumisigaw! Sino ka para guluhin ang aking auction? Wala kang karapatan dito. Tinaasan lang siya ng kilay ni Elena. Elena, ang karapatan ko? Ako ang bagong may-ari. Lumabas sa screen ng auction ang pangalan ni Elena bilang nagwagi. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Bulungan ng mga bisita. Siya ang nagwagi? Sino siya? 3 taon ang nakalipas. Flashback, si Elena, buntis at umiiyak, ay brutal na itinapon palabas ng mansyon ng mga De la Cruz. Tumatawa si Marco at ang kanyang ina habang pinupunit ang kanyang marriage certificate. Marco's mother. Wala kang anak, isa kang walang kwentang manghuhut-hot. Bumalik sa kasalukuyan. Elena, itinapon mo ako. Ngayon, ako ang nagmamay-ari ng gusto mo. Nang lalaki ang mata. Ikaw? Paano? Hindi makapaniwala si Marco na ang babaeng itinapon niya ay bumalik ng ganito kalakas. Nagulat ang isang matandang negosyante sa likod. Matandang negosyante? Siya pala yun. Si Elena ay nasa kanyang marangyang opisina, nakatanaw sa skyscape. Hawak niya ang isang lumang litrato ng kanyang pamilya. Isang misteryosong text message ang dumating sa kanyang telepono. Ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. Ngumiti ng bahagya si Elena. Elena, handa ako. Marco at ang kanyang abogado ay sinusubukang i-invalidate ang auction sa isang pulong. Kalmadong nagpresenta si Elena ng mga dokumento. Elena, ang kontrata ay balido. Ang inyong pagtatangka na guluhin ito ay isang paglabag sa batas. Namutla ang abogado ni Marco. Abogado, pero Marco, nagpupuyos sa galit. Hindi ito matatapos. Pilit ang ngiti. Elena, bakit mo inabandona ang anak mo? Wala kang puso. Elena, ang anak ko ay buhay at mas ligtas siya ngayon. Salamat sa taong nag-aalaga sa kanya, hindi sa inyo. Nanlaki ang mata ni ina ni Marco. Namutla ang mukha. Isang babaeng bisita ang bumulong. May anak pala siya? Habang nagaganap ang gulo, pumasok si Dr. Adrian Garcia. Dr. Adrian, may mga bagay na hindi dapat pag-usapan sa publiko. Ngumiti si Elena sa kanya. Hindi mapakali si Marco. Isang nurse sa tabi ni Adrian, ang galing ni Dr. Garcia. Sinubukan ni Marco na sirain ang susunod na malaking proyekto ni Elena sa pamamagitan ng pagpigil sa isang supply chain. Sa isang public presentation, kalmadong inihayag ni Elena ang isang balita. Elena, ang kumpanya ng supplier na iyon ay kontrolado na ng aking grupo. Nagulat ang mga investor. Elena, ang inyong pagtatangka na guluhin ang aking negosyo ay nagbigay lamang sa akin ng mas malaking kapangyarihan. Nagsimulang magsitayo ang mga investor at magsalita sa kanilang mga telepono. Nasa parke si Adrian at Elena. Adrian, pinrotektahan ko ang anak mo sa loob ng 3 taon, Elena. Alam kong babalik ka. Niyakap ni Elena si Adrian. Biglang nag-flash ang balita sa telepono ni Elena. Inakusahan ni Marco si Elena ng corporate espionage. May peking ebidensya. Nahaharap si Elena sa malaking kaso. Elena, hindi ito madali. Adrian, hindi ka nag-isa. Sa isang pampublikong courtroom, nagpapatotoo si Marco, kampante at nagpapanggap na biktima. Marco, si Elena Reyes ay isang kriminal na magnanakaw ng impormasyon. Nag-alala ang lahat. Isang reporter ang nagtanong, totoo ba ito? Ipinakita ng abogado ni Elena ang isang video. Ito ay hidden camera footage mula 3 taon na ang nakalipas. Makikita si Marco at ang kanyang pamilya nagpaplano na pikiin ang pagkamatay ng anak ni Elena at gumawa ng ebidensya ng kanyang pagtataksil. Naging abo ang mukha ni Marco. Abogado ni Elena. Ang katotohanan ay malinaw. Ang anak ni Elena ay buhay at ito ay plano lamang ni Ginoong de la Cruz.
Gulat na gulat ang lahat. Lumapit si Adrian sa harap. Adrian, ako si Dr. Adrian Garcia at pinatutunayan ko na si Elena Reyes ay hindi kailanman nagtaksil. Ang kanyang anak ay buhay at nasa ilalim ng akin pangangalaga. Nagpakita si Adrian ng medical records. Biglang tumayo ang ama ni Marco. Marco's father. Marco, ikaw ay isang kahihiyan. Wala kang karapatan sa apelyidong De La Cruz. Gulat na gulat ang hukom. Maraming nagbulungan. Inabandona na siya ng sariling niyang ama. Marco De La Cruz, ikaw ay nahatulan sa kasong pandaraya at child endangerment. Inaresto si Marco sa harap ng maraming tao. Ang kanyang aroganteng mukha ay napalitan ng takot at galit. Nagpalakpakan ang mga tao. Isang pulis ang naglagay ng posas kay Marco. Lumapit ang ama ni Marco kay Elena. Marco's father. Elena, batawarin mo ako. Nabulag ako sa kasakiman. Ang De La Cruz Group ay dapat sa'yo. Tanggapin mo ang pamumuno. Tumingin si Elena kay Adrian at sa isang larawan ng kanyang anak. Elena, tatanggapin ko para sa katarungan at para sa kinabukasan ng aking anak. Ang ama ni Marco ay yumuko. Elena, nagsisisi ako na hindi kita naprotektahan noon, pero ngayon handa akong maging pamilya mo, sa'yo at sa ating anak. Tumingin si Elena sa kanya, may mainit na ngiti sa kanyang mukha. Elena, Adrian, niyakap niya si Adrian. Masayang magkasama sina Elena, Adrian at ang kanilang anak sa isang parke. Ngunit, isang anino ang makikita sa malayo, nagmamasid sa kanila. Isang misteryosong figura na may tattoo ng isang kakaibang simbolo. Text on screen. Ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang.